Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay De Guzman JP. Shoutout kay Thunder Balinsayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang dahilan kung bakit naging ganito ang masamang mata ko ay dahil sa itlog sa bibig nito. Para dito, mas mahalaga ang itlog kaysa sa buhay nito. Kaya naman, Aaron, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo na pinakamahusay na huwag hayaan sino mang humipo o lumapit sa itlog nito maliban sa iyo, upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang panganib, sabi ni Zia tumakbo. Shit, natigilan si Hansani at tumingin sa mata ko na pagkain ng kasamaan. Ang gulo. Ang masasamang mata ko ay magiging kung ano ito ngayon para sa isang itlog. Imposible naman yun, di ba? Bagamat ang masasamang katakawan ay talagang sakam at kayang gawin ang anumang makakain, tiyak na dahil sa katangian nito na imposibleng magbayad ng labis para sa isang maliit na itlog. Dahil para dito, walang katanji tanging pagkain, sapat na pagkain. Kung sasabihin mo kung ano ang binabayaran ng taong ito para sa pagkain na kasing laki ng hari ng Yuming, naniniwala ang Aaron. Shit, lalaki ba ito o babae? Nang maisip ni Aaron ang kanyang kapatid na babae, ang panggalan sa isang tabi ay nagpasok ng isang salita na ginawa Aaron Fog. Ano ang ibig niyang sabihin? Ito ba ang itlog na inilatag ng mata ko ng kasamaan? Kaugnay ng huling kalahati ng mga salita ni Ziaran, posible talaga. Ngunit para sa Aaron, ito ay masyadong kalokohan, umalis ka rito, miscellaneous. Malungkot na sabi ni Panggalan. Saan mo dinala? Ang Aaron ay sobrang nalulumbay. Ang buong tao ay may isang piraso ng paste sa kanyang ulo. Niayaw niyang sagutin ang tanong kung lalaki ba o babae ang masamang mata ko. Dahil obviously, mapalalaki man o babae, laging mata ko. Tao tay, mamal din yan. Totoo na hindi ka makakasama sa mga itlog. Ang pinagmulan ng peach, sabi ni Panggalan. At pagkatapos, nag-isip sandali ang Panggalan, na konsensya. Nung nagutom ka, dinala ko siya sa peach garden para maghanap ng makakain. Dahil dito, biglang may huni sa peach garden. Parang tunog ng manok, at lumipad ang mga paninda. Akala ko ang mga paninda ay dumakat ng mga buhay na hayop at kinain, ngunit pagdating ko, ungol ni Panggalan. Tinitigan siya ni Aaron at hinintay ang susunod niyang sasabihin. May isang malaking ibon, parang manok, hindi manok, parang ibon at hindi isang ibon. Bagamat ang sukat nito ay mas maliit kaysa sa katakawan ng kasamaan noong panahong iyon, ito ay napakalaki pa rin sa kabuuan. Maraming peach at iba pang bagay sa pugad ng ibon. Ang masamang mata ko na pagkain ay masarap sa loob nito. Bumalik ako at tinanong si Miss Zia na tumakbo. Sinabi niya na ito ay ang ibon sa gubat, ang pinagmulan ng kanilang mga mailakotan. Sa tingin ko masaya itong naglalaro sa pugad ng ibang tao, kumakain ng maayos, basta. Sa pagsasalita nito, ibinaba ang ulo ni Panggalan. Sa puntong ito, naisip ni Aaron na maaaring malaman niya sa wakas kung bakit umiral ang itlog at kung bakit nagtanong ang lalaki at babae ng Panggalan. Kahit na, naiintindihan din niya ang pangunahing dahilan kung bakit ang masamang tao tay ay n beses na mas payat para sa isang itlog. Hindi ko alam kung ang masamang tao tay ay isang hayop, ngunit Panggalan, hayop ka talaga. Walang imak na sumulyap sa Panggalan. Tila ang masasamang mata ko ay malamang na isang ama. Ang itlog na ito ay maaaring inilatag nito at ng ibon. Maaari rin itong ipaliwanag ang lahat. Siya ay ginawang anak ng isang asong babae at pumunta sa pinanggalingan ng peach na muntik na siyang maging nobyo at hindi niya ito sinabi sa hindi inaasahang pagkakataon, ikinonekta niya ang masamang mata ko sa kanya. So, ito talaga, si Han San Chen, sagot sa kanyang isip, ngunit nakatingin pa rin siya kay Zia na tumakbo pagkatapos ng lahat,
ang kanyang pagsang-ayon ay ang huling conclusion na si Zia ay tumakbo at tumango, at ang sagot ay nakahandang lumabas sa kanyang noo at ang kanyang mukha ay pinagpapawisan. Ang tunay na dahilan kung bakit ang masasamang mata ko at payat ay higit sa 10 beses upang umiyak o tumawa tungkol dito. Hindi niya alam kung siya ay karapat-dapat sa amo na nag-abot nito sa kanya. Sinulyapan niya ang masamang mata ko, at ang mga kalakal ay sabik na tumingin sa kanya. Hindi na napigilan ni Han Sanchen na umiyak o tumawa. Si Zia Ran ay naaliw din sa walang magawang hitsura ni Han Sanchen, nagtiis ng ngiti at tumingin kay Han Sanchen. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang evil gluttoness ay napakahina sa kasalukuyan, kaya kailangan mong alagaan ito. Bukod dito, ang itlog nito ay pinalaki pa lamang at nangangailangan ng nutritional supplement. Sa makatuwid, ang masamang mata ko ay maaaring hindi lamang makatulong sa iyo, ngunit maaaring magdagdag pa ng dobleng pasanin sa iyo. Gayunpaman, kailangan mo pa ring alaga ang mabuti ang itlog na ito, dahil ito ang pinakamahalagang bagay para sa katakawan ng kasamaan, at ang nag-iisang inapo ng aking Taoyuan Forest Bird para sa pinagmulan ng aking peach. Dapat mong ipanggako sa akin na paprotektahan ang kaligtasan nito hanggang sa ito ay ipanganak sa mundong ito. Sa madaling salita, ang kahalagahan nito ay hindi dapat mas mababa kaysa sa aking kapatid na babae. Okay, pinagpapawisan si Aaron at tahimik na nagsabing, huwag kang mag-alala, iniligtas ako ng masasamang mata ko, at natural na tinuturing ko itong supling ng kanyang mga supling, mabuti naman. Tumakbo si Zia ng mahinang ngumiti, kung gayon, nais ko sa iyo ang isang masayang paglalakbay, at dapat akong bumalik. Sabi ni Zia tumakbo, tumalikod at tinapik si Zia Wei, na hindi sumuko. Sa sumunod na segundo, gumalaw ang kanyang katawan na parang phoenix, lumipad diretso sa langit, at unti-unting nawala sa paningin ng tatlong tao. Gawin mo. Sa sandaling tumakbo paalis si Zia, pinandilatan ni Aaron ang panggalan. Ang pag-alis talaga ng kanyang ina. Sa hindi maipaliwanag na bagay, binigyan niya ng manugang si Tao Tai ang masamang babae, at pagkatapos ay, walang asawa, nagsilang ng ganoong bagay. Nakakatawa at nakakagalit talaga. Inaasahan ko na protektahan ng masamang mata ko na lungsod ang integridad ng tatlong tao. Ngayon, hindi lamang ito makakatulong, ngunit kailangan ko ring alagaan ang kanilang mag-ama. Ang Aaron talaga, walang choice si Pangolin kundi tumayo, akala ko may kasama ito at may makakain. Ito ay walang pakialam at komportable. Sino ang nakakaalam na sila ay napakabangis? Sila ay payat at may mga sanggol pa, kung hindi nila sinabi and circles. Napakagaling mong sabihin. Tahimik na sabi ni Aaron. Umiling si Pangolin, nagbomba ng kanyang bibig ng 2 beses at sinabing kakaiba, pero bakit tayo magdadala ng mga sanggol? Sabi ko Aaron, hindi na tayo tutulong sa pagpapapisa ng itlog. Speaking of this, the goods suddenly chuckled, shit, curious talaga ako sa picture ng pagpisa mo, kung gusto mong mapisa, mapisa ka rin. Sinulyapan ni Han Sanbay ang Pangolin. Gusto ko, pero hindi mo ba narinig ang sinabi ni Zia Ran? Maliban na lang na mahawakan mo ang itlog, walang ibang makakagawa nito, pero magiging delikado ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang mga mata ng ang masasamang mata ko ay nagtitiwala lamang sa iyo, at ang iba ay hindi. Pangolin Rogueway. Bahagyang huminto ang Aaron at kailangang sabihin na tila makatwiran ang mga paninda ng Pangolin. Hindi niya talaga kaya, shit. Kakaibang, tumingin siya sa masamang mata ko, ngunit nalaman na tila may senyales na ang Pangolin ay nasa kabilang mata ng mga kalakal, at hindi napigilan ni Aaron ang paglunok ng kanyang laway. Ngunit, Aaron, na medyo hindi makapagsalita sa oras na ito, na malalaman ni Lee na ito ang itlog, ngunit ito ay ganap na muling isinulat sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Paano nito malalaman kung anong sikreto ng langit ang nakatago sa likod ng itlog na ito? Paano magkakaroon ng isa pang tinatawag na forest guard bird? Matapos tingnan ang pulang ilaw sa likod niya, 12-dosenang tao na ang gumagalaw patungo dito nang malapit na siya, alam ni Aaron na hindi nararapat na manatili dito ng mahabang panahon, umalis muna tayo dito. Pagkatapos ay pinangunahan niya si Zia Wei, Pangolin at masamang mata ko hanggang sa dulong hilaga. Sa oras na ito, sa pulang ilaw, ang nangungunang lalaki ay nalilito pa.
rin sa pulang ilaw, at 12 ng mga figure ang nagtitipon mula sa lahat ng direksyon. Nang makita ng mga taong ito ang nangungunang lalaki at ang kanyang mga kamay ay umikot sa pulang ilaw, ang isa sa kanila ay lumabas na parang tigre at oso, at ang lalaking may itim na gas sa buong katawan, ang kanyang mukha ay malamig, at sa sandaling siya ay ininom niya ang galit niya, diretso niyang tinanggal ang pulang ilaw sa kamay niya. What the fuck are you doing? Ika-10, ika-11 master. Nang makita ito, mabilis na lumuhad ang malalakas na lalaki, magsasalita na sana siya, biglang nagkaroon ng kakilakilabot, kakaiba at mabangis na tawanan sa buong bundok, nagmamadali silang bumalik at puno ng takot ang kanilang mga mukha. Storytelling channel sa YouTube. Hahaha, hahaha, parang lobo at aso ang tunog. Kahit maliwanag pa ang panahon sa mga oras na ito, ang mga kakaibang ngiti na ito ay nagpapakilig pa rin sa mga tao at nararamdaman ang patuloy na lamig sa likod at gulugad. Ang tunog na ito ay lubhang kakaiba. Parang galing sa langit at sa lupa. Walang pinagmumulan ng tunog sa lahat ng direksyon, ngunit tila nagmumula ito sa lahat ng direksyon. Hindi mahawakan ng mga tao ang partikular na direksyon ng tunog. Isang grupo ng mga tao na may katawan ng tigre at may baywang ng oso, na pinamumunuan ng pang-11 amo, ay lamingga-lingga lamang sa paligid at hindi nakita ang kanilang bakas. Hanggang sa libu-libong metro sa likuran nila, bigla silang nakakita ng liwanag ng madilim na ginto. Bago pa nila ito maaninag ay may nakita silang bulaklak sa harapan nila. Sa sumunod na segundo, kumislap ang liwanag ng madilim na ginto sa harap ng lahat. Isang upuan ng itim na damit ang mahigpit na nakabalot, na may payat na figure na parang poste ng kawayan. Para itong tuyong bangkay na lumabas sa libingan ni Buddha. Nababalot din ng itim na tela ang mukha nito, tanging pares ng matandang mata na biglang may bakas ng malamig at kakaibang liwanag. Sa sandaling makita niya ang lalaking ito, siya ay isang mayabang at dominanteng lalaki na may katawan ng tigre at may baywang ng oso. Napaluhod siya sa pagmamadali, pagkaluhod pa lang niya ay nagmamadali rin ang isang grupo ng mga tao sa likuran niya. Nakita ko ang iyong espesyal na sugo. Maayos ang boses, maayos ang tono, at ang mga salita at kilos ay puno ng pinakamataas na paggalang, kahit na isang bakas ng pagkamahiyain. Pei Shiyuan, 11 matatanda ko, matagal na kayong hindi nakikita. Ilang taon na, tinakpan niya ang mukha niya. Ang kanyang mga salita ay napakain at masama, ngunit hindi niya makita ang kanyang ekspresyon. Ngunit tiyak na ang kanyang kaibahan ang nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kasamaan at kasamaan. Ang lalaking nagngangalang Pei Shiyuan ay mababa ang ulo, ngunit ang kanyang mga ngipin ay bahagyang nakagat. Oo, alam mo kung ano ang problema. Alam ni Shiyuan, ngunit, nag-alinlangan si Pei Shiyuan. Ngunit nag-alinlangan si Fang Yi, isang pares ng lumilipad na mga kuko ng demonyo ang direktang nakabara sa kanyang lalamunan, at direktang itinaas ang malaking lalaki na may 2 metro ang katawan. Malamig siyang uminom, huwag mo akong ipagkanulo, pagkatapos, ang malaking kamay ay biglang binawi ang kanyang katawan, si Pei Shiyuan ay nahulog din sa lupa, at ang dugo ay naspray mula sa kanyang bibig. Gusto lang marinig ng espesyal na envoy na si Bent ang mga resulta, ngunit hindi interesadong makinig sa iyong kalituhan. Hindi ko pa nahahanap, nagmamadaling sabi ni Pei Shiyuan. Pinipigilan ang sakit. Sa oras na ito, mabilis na lumuhad ang isang tao sa tabi ng karamihan at nagmamadaling nagsabi, espesyal na sugo, pagkalabas ng hari ng Yuming, inakay ako ng 11 elder 27 upang mabilis na tumingin sa paligid. Natagpuan ng nagbabantay pioneer, kainahinala ang bundok noong nakaraang araw, at agad namin itong tinugis. Pero sayang yung mga taong yun nag-evaporate araw at gabi. No wonder we. Pagkatapos ay mabilis niyang sinulyapan ang pinuno ng malakas na lalaking nakaluhod sa likuran niya at sinenyasan itong magsalita ng mabilis. Kung tutuusin, siguradong may nahanap siya nang bigla siyang nagpadala ng signal. Ang pulang ilaw na ngayon din ay nagpakita na sila ay nakasagupa ng isang labanan. Sa paningin ng kanyang mga mata, ang pinuno ay hindi nang ahas na magkamali at mabilis na tumango, espesyal na sugo, huminahon ka. Ngayon pa lang, talagang natuntun natin ang mamamatay tao na pumatay sa hari ng Yuming. Kung gayon, nasaan sila? Malamig na sabi ng special envoy at tumingin sa lalaki. Natigilan ang lalaki at hindi napigil ang kiligin. Ben. Sa orihinal, malapit na akong magtagumpay, ngunit biglang kumislap ang pulang ilaw,
at nawala ang mga iyon hanggang sa may dinala ang ika-11 na elder. Tungkol dito, siya, tahimik na ibinaba ang kanyang ulo. Basura. Malamig na uminom ang espesyal na sugo, at isang madilim na gintong liwanag ang bumungad sa lalaki mula sa kanyang mga mata. Ngunit, nang makita ang liwanag ng madilim na ginto, biglang sumigaw ang mga paninda. Medyo nagpaalam ang espesyal na sugo, at ang liwanag ng madilim na ginto ay tumama sa isang lalaki sa tabi ng lalaki. Bago pa man sumigaw ang kawawang lalaki, ang buong katawan ay naging isang magaan na usok at naglaho sa pwesto. Ngunit malamig na tiningnan ng espesyal na sugo ang munting pinuno. Napakayabang pa ng mga paninda sa harap ng Aaron. Sa oras na ito, nakatitig siya sa kanyang pandiyan na may hitsura mula sa espesyal na sugo. Nagmamadaling sinabi niya, maliit. Maliit ang nakakita sa kanila, at nakipaglaban sa kanila, at mangyaring bigyan ng pagkakataon ang espesyal na sugo. Espesyal na sugo, lahat tayo ay responsableng tao para sa ating mga ninuno. Ngayon ay nakita na ni Mang No ang mamamatay tao, kaya mas mabuting, nagmamadaling sabi ni Pei Shiyuan sa oras na ito. Ang espesyal na sugo ay bahagyang lumiit ang kanyang mga mata, tumingin sa maliit na pinuno at sinabi, dahil nakipag-away ka sa kanya, mayroon akong itatanong sa iyo ngayon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!